Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita, heto na! Department of Health naaalarma sa patuloy na pagtaas ng kaso ng HIV sa bansa. National Public Health Emergency iminumungkahi ng kagawaran. DSWD nilinaw ang cash assistance na ibinigay sa babaeng lumabas sa imbornal sa Makati City. 1.5 bilyong halaga ng shabu nakitang palutang-lutang sa karagatan ng Masinloc, Zambales. Babae sa Agusan del Sur inakalang patay na, lasing lang pala. At number coding scheme ng MMDA sa June 6, suspendido. Iminumungkahi ng Department of Health na gawing National Public Health Emergency ang krisis sa HIV dahil sa patuloy na tumataas ng kaso nito sa Pilipinas. Narito ang report. Pumapalo sa 56 na individual kada araw ang tinatamaan ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Ang Department of Health labis na naaalarma sa pagsirit ng mga kaso dahil ang Pilipinas na ngayon ang nangunguna sa mga panibagong kaso ng HIV na naitatala sa Western Pacific Region na binubuo ng 38 mga bansa. 500% increase po tayo ng HIV cases sa mga edad 15 hanggang 25. In fact, ang pinakabatang na-diagnose natin, 12 anyos po sa probinsya ng Palawan. Dahil dito, nananawagan ang kagawaran sa national government na gawing National Public Health Emergency upang mapataas ang testing, gamutan at mapigilan ang paglaganap ng virus. Pag hindi po natin napigilan ang pagdami ng HIV, aabot tayo sa lampas 400,000 people living with HIV. Mahal po ang pagbayad ng mga gamot ng antiretrovirals. Kung hindi maaagapan ng HIV, magriresulta ito sa sakit na AIDS. Pabata ng pabata ang karamihan sa mga tinatamaan ng HIV. Mula 35 to 49 years old noong 2005, nasa 25 to 34 years old na ito ngayon. Ayon sa kagawaran, predominant o pinakamataas na mode ng transmission ang hindi ligtas na pakikipagtalik sa kapwa lalaki. Mayroon din mga kaso ng mga nakikipagtalik sa lalaki o babae at male to female sex. Nasasalin din ito sa karayom o hiringgilya, kaya't dapat ay disposable ang mga ito. Sa kasalukuyan, mahigit 215,000 na ang individual na may HIV sa bansa. Patuloy ang panawagan ng DOH na magpatest at huwag matakot sa gamutan. Meron na rin tayo sa Pilipinas nung self-test kits, and I hope magamit itong self-test kits para makapagpatest, lalo na yung sa stigma, yung iba takot magpatest. So pwedeng bumili sa ating mga butika ng self-test kits for HIV. At later on, pwede naman gawa ng confirmatory test. At pag may testing na po, at sa ating mga treatment hubs, sa HIV treatment hubs, libre po, bayad ng PhilHealth ang ating antiretroviral treatment. Nilinaw ng DSWD ang iginawad na cash assistance kay Rose, ang babaeng nakitang lumabas sa imbornal sa Makati City. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Giliang. Dinipensahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ng 80,000 pesos na financial assistance na ibinigay ng kagawaran kay Rosemary Pellegrino, ang babaeng nag-viral online matapos makuhanan ng litrato na lumabas mula sa isang imbornal sa Makati City. Sa press briefing sa Malacanang kaninang umaga, ipinaliwanag ng kalihim na ang halaga na ibinigay ay base sa resulta ng ginawang assessment ng isang social worker ng kagawaran kay Rosemary. Bahagi niya ito ng DSWD program na pag-abot na inilansad noong 2023 para tulungan ang mga individual na naninirahan sa mga lansangan. Yung 80,000 na yon ay base sa guidelines ng DSWD at sa assessment ng social worker. Yung guidelines, may range yun ng presyo kung ano ang kaya natin ibigay na grant. Yun ang pinakamataas. At ang nag-assess nun ay ang licensed social worker natin.
5,000 na mga pamilyang nakatira sa lansangan o individuals na nakatira sa lansangan ang natulungan ng pag-abot program. Iba-iba ang kanilang natanggap, may iba 80,000, may iba 1,000. Gusto ko i-point 10,000. Binigyan din naman ni Gatchalian na hindi natatapos sa cash assistance ang tulong na ibinigay nila kay Rosemary dahil regular na imomonitor ng DSWD ang kanyang kalagayan. Nauna nang ipinahayag ng DSWD na ginamit ni Rosemary ang ayuda para makapagtayo ng sarili niyang sari-sari store. Hindi ito binibigay ng isang bulto. Katulad dito kay Rose, in tranches siya ibibigay. At may supervision at monitoring ng social worker. So ibig sabihin, binabantayan ng social worker yung progress niya. May mga home visits ang ating mga social worker para ma-check kung gumaganda na unti-unti yung buhay ni Rose. Samantala, sa parehong briefing, ibinalita ni Gatchalian na bumaba ang bilang ng mga Pilipinong nakaranas ng involuntary hunger base sa resulta ng kinomisyon nitong survey sa social weather stations. Sa survey, tinanong ang respondents na pawang mga benepisyaryo ng walang gutom program ng DSWD kung nakaranas ba sila ng involuntaryong gutom sa nakalipas na 3 buwan. 44.6% ang nagsabing sila ay nakaranas ng involuntaryong gutom noong December 2024. Mas mababa ito ng 4.1 percentage points kumpara sa 48.7% na naitala noong October 2024. Sa ilalim ng walang gutom program, binibigyan ng mga low-income families ng 3,000 pesos monthly food credits na magagamit nila para makabili ng pagkain sa mga tindahan na partner ng DSWD. Para sa SWS, ang resulta ng survey ay indikasyon na epektibo ang naturang programa para matugunan ang kagutuman sa bansa. Makikita natin na mas bumaba yung karanasan ng severe hunger among beneficiary households. So nagpapatunay din ito na yung walang gutom na program na-address niya yung severe hunger ng beneficiary households. Michelle Galiang para sa All TV News Channel 2. Alamin naman natin ang mga latest na balita sa probinsya. Mula Kalibo Cable News, mabilis na balitang hatid ni Andy Narce. Sa Bataan, halagang 1.5 bilyon na shabu na nakalagay sa sako ang nakitang palutang-lutang ng mga mangingisda sa kanlurang bahagi sa karagatan ng Masinloc, Zambales. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, nakita ito ng mga mangingisda nitong May 29 at tinurnover kahapon sa otoridad. Nakalagay ang mga shabu sa 10 sako at nakabalot sa 223 vacuum-sealed na transparent plastic packs na may bigat na halos 223 kilos. Nakikipag-ugnayan na ang PDEA Bataan at Zambales Law Enforcement Agency at local government agencies sa lugar. Timbog sa ikinasang bypass operation ng 6 na individual sa Zone 2, Barangay North Baluarte, Molo, Iloilo City, nitong Lunes, Hunyo 2 matapos mahulihan ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 pesos. Kinilala ang mga sospek na sina Angel Bernadas, 22 anyos, Reynaldo Ardenia, 54 anyos, Rene Bernadas, 45 anyos, alias Nak, 21 anyos, Colin Santos, 19 anyos at Ronel Ramos, 25 anyos. Sa isinagawang operasyon ng Molo Municipal Police Station, nakuha mula sa mga sospek ang 10 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 20 grams at may tinatayang market value na 136,000 pesos. Ayon sa mga otoridad, matagal na nilang minomonitor ang grupo at naaktuhan pa umanong nagsasagawa ng pot session nang isagawa ang operasyon. Nagbigay naman ng babala si Police Lieutenant Lloyd Pagulayan, Deputy Station Commander ng Police Station 4 na nasabing lugar sa mga patuloy na gumagamit at nagbebenta ng iligal na droga. Sinabi niyang tumigil na habang may panahon pa dahil hindi sila titigil ng operasyon para sugpuin ang iligal na droga. Sa Agusan del Sur, isang babae ang inakalang patay na ng mga residente sa isang barangay matapos matagpo ang nakahandusay sa daan. Kwento ng ilang residente, inakala nilang bangkay na ito dahil nakadapa, putik-putik ang katawan at nilalanggam na ang katawan ng babae. Laking gulat naman ng mga rumesponde na bigla itong bubangon at ngumiti na para bang walang nangyari. Pinaalalahanan naman ang babae na dahan-dahan lang sa pag-inom para di na maulit ang nangyari sa kanya. Andy Narce para sa All TV News, Channel 2. Sa mga maglo-long weekend this week, may magandang balita ang MMDA. Suspendido ang pagpapatupad ng number coding scheme sa June 6, Biyernes, bilang paggunita sa Idil Adha o Feast of Sacrifice. Idineklara itong regular holiday batay sa inilabas na Proclamation 911 ng Malacanang. Paalala naman ng ahensya, planuhin ang inyong biyahe, sumunod sa batas trapiko at mag-ingat sa pagmamaneho. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news.
I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at makinig sa All Radio 103.5. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.